Paano ba yan? Paano bang sistema ni Sara Duterte to? Gumawa siya ng bagay na maiimbestigahan siya, pero tila hindi siya a-attend sa investigasyon ng NBI. Hindi talaga umattend. Diba? Ang tawag doon kabubuhan. Gumawa ka ng ikakasira ng pangalan mo. Gumawa ka ng hakbang na ikakasira ng pangalan mo. Diba? Tapos yung mga sumusuporta sa'yo, sasabihin, oy, sinisiraan niyo si Sara. Wala po kaming paninira dyan. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. Kasi siya yung naglabas ng mga salitang ikakadiin niya o ikakasira ng pangalan niya. Ang tawag doon, kabubuhan. Diba? Ay, Sara, sana bago mo ilabas sa bibig mo ang bawat salita, pag-isipan mo ng ilang ulit, no? Pag-isipan mo kasi opisyalis ka ng gobyerno pangalawa ka sa mataas. Anong nangyari? Napakalaking kahihiyan at napakalaking gulo ng ginawa mo sa isip ng mamamayang Pilipino. Naglagay ka pa ng mga ralista diyan sa sa kanya naman yan, yung mga nandyan nagrarally na kung saan-saan na lang umiihi, tumatae. Pasintabi po sa mga kumakain sa kanila naman yan pinunduhan nila. Kaya pala nang hihingi ng budget. Para sa mga, malay natin, para sa mga nagrarally. Or di kaya para sa eleksyon kasi malapit na. Diba? Sa EDSA Shrine pa, napili nyo. Alam nyo ba yung EDSA Shrine? Lugar lang yan ng mga taong nagkakaisa para ipagtanggol ang karapatan at kalayaan ng bayan. Hindi para taga-suporta sa isang maling politiko. Hindi para ipagsigawan ang mga papuri sa isang politiko. Tama, hindi sa politiko. Dapat sa bayan yung rally nyo. Hindi para sa isang politiko na mamamatay tao pa. Diba? Mahilig pang magbanta. Ginawa, kundi lilangin ang mamamayang Pilipino. Akalain mo ba naman? Ang iba pala dyan ay pinulot pa at inalok ng 500 piso. Tapos ang nakarating ay takus-takusan, 200 lang daw ang ibinayad. Paano na yan? Kalak na yung balitang yan pulot dito, kapitbahay, papangako. Punta ka, sama ka sa akin. Libre pagkain dun. Talaga? Basta may ibibigay sa'yo mamaya. Hindi nila alam kung anong ibibigay sa kanila. Maya-maya, abutan lang pala ng 200. Yung iba, pinangakuha ng 500. Pagdating doon, 200 lang. Sino yung nakapanood ng live ko kagabi, Press 1, na sabi nung isang babaeng tanga doon, wala daw silang pagkain doon. Siguro nung una may pagkain, pero habang tumatagal, wala nang supply ng pagkain. Ay, salamat po kay Raymond Rivera sa iyong pakulay. Ayan, salamat po sa blessings. Ayan. Di ba? Yan nakita nila yun. Raymond Rivera, salamat po. Bakit kayo takot kay Duterte? Matukhang ba kayo? Kaya kami takot kay Duterte dahil dito, panoorin mo. Kaya kami takot kay Duterte dahil dito. Panoorin mo to Ito yung kinatatakutan namin kay Duterte. Panoorin mo, bangag ka. Daniel, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At kayo raw ang #1 drug addict, sabi ni Senator Dinagdagdagan niya yan. Nagpe-fentanyl ako. Ilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa... I have never been to paradise, but I've been there. And parang paradise. So gamit ko, but one time, hindi ko na napansin, nakalimutan ko yung marka. Hindi naman to every week, as you originally said, good sir. For good for 3 days yan, ma'am. So kasi nga, gusto ko floating. Kinaklaro ko lang, sir. Gusto daw niya ng floating. Rafi Mendez. Hindi yan edited. Lumabas yung balitang yan sa mainstream media. Kinalat na lang yan sa TikTok. Ngayon. Nasa mainstream media yan. Huwag kang tatanga-tanga. Kung edited yan, pwede akong kasuhan ni Digong. Kasi, paninirang puri yan kung edited yan. Diba?
Pero bakit ko nilalabas? Kasi, lumabas na yan sa balita noon pa. Huwag kang tanga, Rafi Mendez. Kaya palang bobobo nyo eh. Ha? Ngayon, sino yung bangag? Ha? Kaya kami takot kay Digong dahil ayaw namin, okay, damba kayong kanyang pagiging lutang, mapunta sa amin. Diba? Yun. Kaya takot kami. Baka, sa Bisaya pa, basig matakdan mi ba? Virus yan eh. Yung ganyan, virus yan. Wag mong sabihing edited. Dahil lumabas na yan. Binalita pa nga yan sa GMA, ABS. Binalita. Ang tanga nito. Diba? Ay, salamat po, Lian, sa iyong pakulay. Maraming salamat po. Solid PBBM supporter. And maraming salamat po sa blessings natin ngayong hapon na to. Yan. Ano, Rafi Mendez? Alam mo na ngayon kung bakit kami takot. Kasi si Digong bangag. Ayaw naming makisama sa mga bangag. Akalain mo, sabi niya, nagpo-floating daw siya. Gusto niya mag-floating. Ano ibig sabihin nun? Lutang. Masarap daw sa pakiramdam. Ano ngayon? Sasabihin mo parang edited? Bobo ka. Diba? Tuloy na tayo dito sa ating ngayon, sa ating topic. Ayun namang mga Pilipino, kayong mga kababayan namin, mag-isip naman kayo. Huwag naman kayong magpakatanga. Tiisin nyo na wala kayong pera sa maghapon. Tiisin nyo na kahit 2 araw kayong walang pera. No? Kesa naman ibenta nyo ang inyong kapakanan sa mga walang kwentang bagay. Aanin nyo 500. 500 wala kang nabibili. Pero yung dignidad ng... Sabi ni Rafi Mendez, Lods, yung idol, kakatanim pa lang, pero harvest agad. Tama yan. Dito sa amin, kakatanim pa lang. Pero sa kabilang lupa, may nag-harvest na dun. Hindi nyo maintindihan yan kasi bobo kayo. Kakatanim pa lang ngayon. Doon sa kabila, nag-harvest na. Diba? Hindi mo naisip yun? Kasi bobo kayo. Dito ngayon, may nagtatanim. Dito sa kabila, may nag-harvest na. Ang bobo mo. Diba? Klarong-klaro naman eh. Hindi nyo naintindihan. Kasi, hindi gamunggo yung utak nyo eh. Parang utak lamok lang kayo eh. Diba? Yun yung pinaviral nila eh. Nagtatanim pa lang, inarbis na. Tanga. Natural. Dun sa kabilang hinarbis na talaga. Dito nagtatanim pa lang. Asang utok dong. K.O. bayan, ibinenta mo. Hindi ba kayo naaawa sa bayan natin? Hindi ba kayo nahihiya sa bayan natin? Hindi nyo ba nahihiya ang mga nangyayari? Hindi nyo ba nakikita? Si Sara, gumastos pa sa mga nag-aral ng ROTC, no? May mga pinag-aral siya. Bakit kailangan mong gastusan, Sara, mula sa pera ng bayan ng mga taong magtatanggol sa'yo? Ito ba talaga ay patunay na... Si Sara, nagbabayad para ipagtanggol siya. Kawawa naman. Shout out Ninyo Barsagay. Wala po dito si Ninyo Barsaga. Shout out sa iyo, Odi Lendia. At salamat kay Wonder Girl. Salamat po sa iyong sa iyong pakulay. Salamat po sa blessings. Eto na lang. Kami, nagtatanggol kami sa Pangulo ng walang bayad. Binabayaran lang kami ni YouTube. Yun. Kusa namin to. Mami Prissy, shoutout po ha. Ganun yun. Pero sila, si Sara, kumukuha ng tao para ipagtanggol siya pero may kapalit. Anong tawag doon? Ikaw ay walang gagawing mabuti sa Pilipinas kaya pinaghandaan mo ang mga kakampi mo. Pinaghandaan mo ang mga kalaban mo na ikaw ay maraming kakampi pagdating ng araw, pero mali ka dyan. Ay, sa hindi pa nakalike sa ating live ngayon, huwag kalimutang mag-like. Para goods tayo. Para hindi tayo maging floats. Kagaya ni Digong. Kasi si Digong ay floating daw. Hindi mo makakaya.
may nagbabayad sa atin ballpoint. Totoo yan, may nagbabayad sa atin si Fiona. Si Fiona at para patayin ko daw yung tatay niya. Bayad nga ako 1 million per day eh. Banatan ko lang ng banatan yung tatay niya para maatakihin sa puso. O, di ba? At least inamin ko. Umamin ako, di ba? Yang gapiit ang desisyon ng taong bayan. Kung si Marcos nga, napaka-makapangyarihan na nung panahon niya, no? Si Apo Lakay. Sabi ni Saigan Sara Munting Tinig, good day. Hindi po yan si Munting Tinig, ayaw nagko-comment dyan. Dami account po yan. Dami account yan ng mga DD shits. Para klaro lang. Kasi ang Munting Tinig, naka-blue po yung pangalan niya sa akin. Okay? So, hindi po siya yun. Hindi po siya yan. Hindi niya naipanalo ang laban niya sa taong bayan, no? Akalain mo nagtatagpa siya ng martial law. Nasaan yung martial law? Walang natakot na sa martial law nung bandang huli. Bagkos na naig ang lakas ng bayan, no? Pero ngayon sa ginagawa mo, tingnan mo naman. Nakikita sa buong mundo yan. Nakikita kung paano ang mga nangyayari sa Pilipinas, nakakahiya, no? Sabi nga nung taga-ibang bansa, ay yung Vice President Basi Nutarte, salamat po sa mga sa palike nyo dyan. nyo, binantaan na ipapapatay ang presidente. Ang presidente nyo, bakit? Ganun ba kadali ang magpapatay ng presidente? Pagkatapos ngayon, mahaharap ka sa investigation. Presidente, pinagbantaan na ipapapatay. Paano pa kaya yung mga mahihirap na Pilipino? Eh di basic na lang yung pagpatay doon. Diba? Nilulusutan mong pilit. Harapin mo yan. Magpakatao ka. No? Magpakatao ka kung talaga ikay matapang. Kung talagang ikaw ay para sa bayan, magpakatao ka. Huwag mo na gamitin ang salitang para sa mamamayan. Huwag mo na gamitin ang salitang para sa bayan. Huwag nyo na kami idamay. Kung marami ka sa nakikita naming mga ralista dyan na nagkalat sa kalye, kung yan ay mga nakutumo, bilangin mo kung ilan yan na nakutumo. Kung para sa amin ang mga nananahimik na nagbabantay lang ng mga magaganap. Alam mo ba? Makinig ka ha, Sarah ha. Pinagsasabihan ka dito. Nakakahiya na ang ginagawa mo. Tablan ka naman ng kahihiyan. Ibang-iba na. Hindi tatablay ng kahihiyan, makapalimukan yan. Dating mo ngayon, hindi na katulad nung una na umupo ka. Alvin Leandilar, shoutout po ha. Pakitang tae kasi siya eh. Pakitang tae tuloy. Pakitang tao. Ha? Eh ngayon, hari-harian niya. Hari-harian na siya ngayon. Kala mo kung sino. Feeling niya malakas siya. Feeling niya siya yung presidente. Ganun po talaga pag floating ka. Kasi feeling mo lang yun. Float eh. Lutang eh. Diba? No? Yan ang pinaka-aabangan namin eh. Yung mga galawan ninyo. Kayo ni na Marcos. Kasi kayo ang magkatandem. Kaya inabangan namin yan. Kung nanalo si Atty. Leni Robredo at si Senador Kiko Pangilinan, susubaybayan din namin. Babantayan din namin. Kasi hindi na kami pwedeng magpatumpik-tumpik. Hindi na kami pwedeng nakatingala lang sa mga ginagawa ninyo at titingnan lang kung tama ba o mali. Hindi. Nakabantay talaga kami. Hindi kami nakangangalang. No? Advertise muna tayo. Advertise. Ganito maging bangag, oh. Daniel, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict, sabi ni Senator Dinagdag na lang niya Naila. yan. Nagpe-fentanyl ako. Ilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa... I have never been to paradise, but I've been there. And parang paradise. So gamit ko, but one time, hindi ko na napansin, nakalimutan ko yung marka. Hindi naman to every week, as you originally said, Good sir. for ano yan eh, good for 3 days yan, ma'am eh. So kasi nga, gusto ko floating. So, kinaklaro ko lang. Gusto ko floating daw. 'Di ba? Gusto daw niya floating. At ang ibig sabihin niyan, bangag talaga siya. 'Di ba? At gusto kong ipakita yung anak mo dito, napakadugyot ng anak mo dito. Paliguan mo yung anak mo. Nangangamoy tae. Ha? Krisa May. Luna.
yung anak mo amoy puki. Sabunan mo yung anak mo, putang ina. 'Di ba? Sabunan mo yung anak mo, paliguan mo, kasi napakadugyot ng anak mo dito. Putang ina. Anak mo ba 'to? Napakadugyot ng anak mo. Parang hinugot sa imburnal yung anak mo. Ha? Paano pa kaya yung tatay? Yung tatay nito, paano pa kaya? Oh. Eto yung anak mo. Ay ano. Hampas lupa. 'Di ba? Kasi kung ano yung nanay, yun yung anak. KO. Ano na? Krisa Melona! Paliguan mo yung anak mo. Amoy puki. KO. Ha? Huwag ka manggigigil. Alam ko nanay ka. Pag sinasaktan yung anak mo, nang gigigil ka, relax ka lang. Oh, pero paliguan mo yung anak mo kasi nangangamoy puki. KO. Oh, wag kang iiyak. Alam ko nanay ka, pero putang ina mo. Oh, relax ka lang. Ah, wag kang manggigigil kay Ballpoint Man. Mag-floating muna kayo dyan. Hindi ka na nag-comment. Oh, so sad. Naiiyak na ang nanay kasi binababoy daw yung anak niya. Hindi po ako nang bababoy. Totoo lang yung sinasabi ko, dugyot yung anak mo. Ha? Puso naman yung tubig, paliguan mo naman. 'Di ba? O sige, balik tayo dito. Bawal mo mga, bawal ipikit ang mata, no? Bawal maging bingi, bawal maging pipi. Yan ang patakaran namin mga Pilipino ngayon. Kaya walang makakalusot sa inyo, ano man ang gawin ninyo. Ang nakikita lang namin sa iyo, Sara, alam mo? Masyado kang mapaghinala. Masyado kang... Ganun talaga, pagbangag. Alam mo yung totoong adik, maglalakad yan ngayon, maglalakad. Tingin ng tangin yan sa gilid, baka may sumusunod daw sa kanya. Napapraning na ba? Diba? Isip ng advance regarding niya kasi alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi alam mo na ang dami mong kasalanan. Alam mo na ang dami mong nilustay. Press 1. Press 1 kung adik si Digong. Press 2 kung adik ako. Sige nga, sino yung adik sa amin ni Digong? Press 1 kung si Digong. Press 2 kung ako. Sige nga. Tingnan natin. Sino kaya yung adik? Uy, nag-press 1 sila. So, ibig sabihin si Digong daw yung adik. Isa lang yung nag-press 2. Isa lang. Paulit-ulit pa. Uy, nako. Grabe Kitang-kita naman. Pinakita ko na nga yung video na floating si Digong Diba? Ano ngayon? Anong say mo ngayon? Gusto ko kasi maging floating tuloy natin. Ay na pera. Kaya ka natutuliro. Kaya kung ano-ano nang pumapasok sa utak mo na kahit hindi iniisip ng mga kasama mo, sinasabi mo, nagigilty ka. Nagigilty ka sa buhay mo dahil sa mga pinagagagawa mo. Kaya ayan ka. Kung ano-anong bintang ang sinasabi mo. Impeachment ka ng impeachment. Ang tagal-tagal mo nang sinasabi yan. Wala namang nangyaring impeachment. Pagkatapos ngayon, nagpakalat ka pa ng mga tao mo dyan, mga spotters mo dyan, mga nagbukha na lang silang pulubi dyan sa kalye. No? Alam mo yung EDSA Shrine. Hindi yan pinupunta ng mga taong tulingag. Hindi pinupunta ng mga taong ang utak ay baribat. Hindi yan pinupunta ng mga mamamayang Pilipino na pinagtatanggol ang mali. Para sa tama ang tama. Tingnan nyo, sinamahan kayo ni Mami Prissy kasi kawawa daw kayo. Ilan lang kasi yung nagto? 2 lang yata yung 3. O 4 na kayo. Sinamahan kayo ni Mami Prissy. Naawa kasi sa inyo KO. Diba? Ang bayan na pumupunta sa EDSA Shrine. Kaya walang mangyayari dyan sa ginagawa mo. Solvin mo ng tahimik ang mga problema mo. Huwag ka ng dakdak ng dakdak. Dakdak ka kasi ng dakdak. Kaya wala kang matapos-tapos na problema. Laban ka ng laban, hindi mo kakayanin. Kasi unang-una, yung mga nakaupo, yung presidente mo, yung mga senador, yung mga kongresista, nakita ng lahat ang iyong pagkakamali. Hindi na nga lang siguro masyado kang pinupukpok dahil talagang sobra naman na ang ginawa mo. Alam mo na rin pati yan, matanda ka na. No? Naging vice president ka, hindi mo alam kung ano mga pagkakamali.
Sige na, banatan mo ng banatan. Mali mo? Naku po, ay iayos mo ang buhay mo. No? Sana bago ka nag-vice president, inayos mo muna ang buhay mo kung magiging maayos kang vice presidente ng bayan. Wala tutulad mo sa buhay mo, magulo. Magulo Bakit? Ang tatay mo, maraming kasong hinaharap. Ang asawa mo nasasangkot sa drugs. Yung mga kapatid mo sangkot sa drugs. Sangkot sa mga, kung ano-anong... Sa mga nagtatanong, shoutout kay Serena Sophia de Vera, shoutout po sa iyo. Nagtatanong kung sino daw po yung nagsasalita. Subscribe niyo po si Aling Marie. Ayan po yung kanyang YouTube channel. So pag nag-subscribe po kayo, i-all nyo na lang. Katulad sa atin, pag nag-subscribe po kayo sa akin, i-click nyo lang yung all para updated po kayo anytime sa mga live po natin para mag-notify po sa inyo. Okay? Yan po yan. So tuloy natin to. Wait lang, may ads lang nag-iiyakan na mga didi shits. Ano na? Kumusta na? Kailigalan. Ikaw, lumustay ng pera. Wala kayong maibibigay na maayos sa bayan. Wala. Kapag sinimulan mo... Wala naman talaga silang pagmamahal sa bayan. Yung mga garbage creator dyan sa kabila, yung mga nagla-live dyan, ang mahal nila yung inyong pa-Gcash, yung inyong mga remittance. Kasi inuuto kayo diba? Sabi pa nga nung baklang si Maui na may lawit. Pa-Gcash po kayo dito. Pa-Gcash po kayo dito sa akin. Ito po yung Gcash. Ito. Para po sa pagkain dito sa EDSA. Pero ang tanong, may pagkain ba? Tingnan mo yung nireaksyon na natin dati. Kagabi. Diba? Anong ginawa? Sabi niya, wala nga pagkain dito Kahit walang pagkain dito, nakikipaglaban pa rin kami. Nakikipaglaban pa rin kami kahit walang pagkain dito. Biglang natakip yung bunganga. Nadulas diba? Nadulas. Grabe. Ang yayaman ng mga dutae, pero yung mga supporter niya, mga hampas lupa. Hampas lupa na nga, ginugutom pa. KO. Grabe naman yan. Diba? Hampas lupa na nga, ginugutom pa payag ba kayo dyan? Buhay mo na ikaw ay maayos, sigurado. Maayos mo ring hahawakan ng bayan. Kung inorganize mo ang buhay mo sa isang maayos at magandang pag-oorganisa, may iorganisa mo rin ang bayan ng maayos. Baka nga mas magaling ka pa kay Marcos. Pero, sa nakikita namin, buhay mo lang, isipin mo, ikinalat mo, may mga hiwa ka sa liig, gur ka, nagalit ka kay Martin, sinabihan mong tambaluslos, tapos ngayon na nahaharap ka sa problema, kung sino-sino yung ginagamit mong tao, magulo ka, napakagulo mo. Wala mangyayari. Kami ng mga mamamayang Pilipino, ayaw namin ng magulong politiko, ayaw namin ng magulong leader. Gusto namin yung aakayin kami sa maganda. Kahit matanda kami sa'yo, yung mapapasunod mo kami sa maayos, Hindi yung pangangaralan ka pa namin, ikaw na nga vice president. Diyos ko. Paano kasi walang alam, kaya kailangan pangaralan. Diba? Paano kami susunod sa'yo? Maling-mali ang mga ginagawa mo, no? Yung mga kasundaluhan mo na nilustayan mo ng pera, yan ba yung mga gagamitin mo para i-impeach si Marcos? Abay, puro na lang kayo impeachment. Wala nang magiging matinong talaga sa inyo, no? Advertise muna tayo. Advertise kasi may bagong pasok si Charity Candalia. Advertise muna tayo. Daniel, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict, sabi ni Senator Dinagdag na Laila lang niya yan. Nagpe-fentanyl ako. Ilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa... I have never been to paradise, but I've been there. And parang paradise. So gamit ko, but one time, hindi ko na napansin, nakalimutan ko yung marka. Hindi naman to every week, as you originally said, Good sir. for good for 3 days yan, ma'am. So kasi nga, gusto ko floating. So, kinaklaro ko lang, sir. Gusto niya floating at yun yung advertise natin, sponsored by totoong bangag na digong. Totoong sponsored by bangagers.
Yung mga bangag. Sino ang totoong bangag? Oh, pamilya po ni Digong. Diba? At least pinakita ko. Kung sasabihin yung edited yan, oy, makikita nyo yun sa GMA, ABS. Kalat yan eh. Binalita yan eh. Diba? Oh, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na edited yan. Kasi lumabas yan sa mainstream media. Paano, ano ngayon yung palusot niyo dyan? Floating daw siya eh. Gusto niya floating eh. Wala tayong magawa. Trip niya yun eh. Trip na yun. Eh di supportahan niyo yung trip niya maging lutang. Diba? Kaya minsan gumaganon si Digong oh. Nangingiwi yung bunganga niya. Ganyan po ang epekto pag addict ka na. Pag bangag ka na, diba? Nangingiwi yung bunganga mo. Ha? Gusto mo pakita ko sa inyo si Digong nangiwi. Okay? Ngumiwi yung kanyang bunganga. Gusto nyo? Gusto nyo talaga. Ha? Papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo ha. Abay, kung usapang ngiwi lang naman pala, eh walang problema. Sige. Pangiwian tayo ngayon. Sabi kasi nung nag-comment dyan, ngiwi daw eh. Sige, pangiwian tayo ngayon. Sige, walang problema yan. Relax lang kayo ha. Ano muna natin to, ayusin lang natin. Pangiwian tayo, dali. Tangina talaga. Kung ano yung tatay, ganon din yung anak. Ngiwi. Grabe. Kung hindi na lang sana kayo nag-comment ng ngiwi dyan, hindi lalabas yung pagkangiwi ni Digong at ng anak niya. Nag-comment kasi kayo ng ngiwi eh. Eh di nilabasan ko kayo ng ngiwi. KO! Gumano no? Yan. Mag-addict pa kayo. Digong, mag-addict ka pa. Ha? Basti, mag-addict ka pa. Ha? Ngiwi pa more. Alam nyo na kung sino yung ngiwi. Hindi lang ngiwi. Floating pa. Ay, naka. Tuloy natin yung ating reaction. Tuloy natin. Mamaya na yung iwi. Mamaya na yan, ha? Focus muna tayo dito. Kaya ko naman hindi papayag ang taong bayan na dalawa kayong may impeach dahil walang uupo. Ay pagtsatsagaan na raw nila si Marcos, no? Ikaw na lang muna ang dapat ma-impeach dahil wala sa direksyon ng pagiging vice president mo ang buhay mo. Sabi may nag-comment dito eh. Babasahin ko ha. Sabi ni Jenny, ba't ganyan ang mukha mo? Puro lubak-lubak. Pogi kasi ako eh. Ganito lang naman yung pogi. Diba? Kumpara mo naman yung mukha ko sa mukha nito. Diba? Hindi ko kalibil yung mga yan. Yung mga mukhang yan, dumi lang yan ang aking kuko. Diba? Ang pogi ko. Kaya nga nandito ka eh. Nandito yung tangang basher eh, na si Jenny. Kasi pogi ako at pangit ka. Ha? Hindi ako pumapatol sa mga pangit na katulad mo. Nagsimula sa nanay mo, pangit, tatay mo, pangit, anak mo, pangit, partner mo, pangit, at pangit ka rin. KO! Now you know. Diba? Sinong pangit? Ito si Jenny. Natin. Tsaka yung katabi ko na si Diggs. Grabe yung pagkangiwi.
tabingin na yung nguso. O, sige, tuloy na tayo sa topic natin, mga pre. Mo, no? Ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo yung problema mo sa buhay mo para hindi mo ibinubunton sa gobyerno. Oh, okay. Speaking of lubak-lubak. Okay. Papakita ko sa inyo. Magiging patas ako dito. Okay, Oy, bumoto kayo boto nyo Sino yung eto sino kaya ang lubak-lubak sa amin ngayon? Eto. Sino kaya ang lubak-lubak sa amin ngayon? Tangina, napapatawa na ako. Wala pa nga eh. Diba? Ito na. Wait lang po Anyari dito. Zoom natin. Anyari dito. Hoy! Hoy! Ay, grabe. Grabe, Anyari dyan. Anyari. Mukhang kakaiba yung usapan lubak-lubak lang. Champion si Digong dyan. Diba? Kaya nga ang pugi. Alam nyo, yung pagiging lubak-lubak, nakakapugi yan. Tingnan nyo. Anyari. At least hindi ako ganun yung mata ko, pero yung may mga ganung mata, pugi ang mga yan. Pugi sa tingin nila sa sarili nila, pugi sila. Ewan ko lang, ang tingin ng ibang tao sa kanya. Ano na? Sino yung lubak-lubak? Sa mukha kong to, sa mukha niya? Kahit anong i-comment nyo dyan, sampal pa rin sa inyo. Diba? Yun. Oy, salamat sa 1,800 likes natin dyan. Sa hindi pa naka-like at naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Tuloy natin to, tapusin natin to. No? Ayusin mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Nakilala kang Vice Presidente, Mayor ng Davao, magpakaayos ka, no? Hindi masamang magbago, hindi masamang gawin ang tama para sa isang leader na katulad mo. Kaya mo yan gawin, ayaw mo lang. Dahil ang gusto mo talaga, mapaupo kang presidente. Hindi pwede. Hindi kami papayag. Kung ngayong Vice President ka, napakagulo mo, napakaligalig mo, lalo na pag presidente ka na. Ngayon nga, ayan ang ginagawa mo. Tama. No? Kayo namang mga DDS supporters, kayo nga ay tuminuti, no? Umayos naman kayo, no? Ayusin niyo mga sarili niyo. Larga kayo ng larga sa bagay na alam niyo hindi kadudulutan ng maganda. Hindi, wala kayong mapapala, no? Bakit? Sa akala niyo yung mga nagrarally dyan, kayo namang nagpapakita na kayo marami ko, no? Wala. Mami Noa Maria, shoutout po Dumi pa lang ng kuko yung dami niyo sa dami ng populasyon ng Pilipinas. No? Hindi Sakit nyo nun. aabutin. Kaya tigilan nyo na. Kung totoong may impeachment ka, Sara, hintayin mo. At kapag nandiyan yung impeachment mo,
Saka ka lumarga, saka ka lumaban. Puro ka haka-haka. Erwin Lopez, shoutout nangyayari. Puro ka bintang, puro ka pag-iisip. Uminom ka kasi ng vitamins, yung vitamins na nakakaganda ng takbo ng isip, hindi yung vitamins na nakakasira ng utak, no? Oo nga naman, ano? Dapat tayo po, ang iinumin natin vitamins, yung makaayos ng utak. Hindi po yung vitamins na pang-floating. Ha? Baka mamaya, vitamins na pang-floating yung iniinom nyo dyan. Aba, wag naman. Diba? Yung vitamins na nakakatino. O, hindi yung pang-floating. Ayos ka. Kung gusto mong mapagpatuloy mo ang pag-upo mo, umayos ka. Pero kung ayaw mo na, sige, magpaka-warpit ka. No? Ikaw rin naman ang magdadala niyan. At wag mong hintayin na yung mga tao mo ay magbaliktaran. Dahil kaawa-awa kang lalo. Makukulong ka na, hindi mo pa makakapiling ang iyong pamilya. Isip-isipin mo yan. Kaya ngayon pa lang, ang advice ko sa'yo, harapin mo ang bawat kaso na ipinupukol sa'yo. Kung talagang abogado ka, harapin mo ng may talino at sagutin mo ang mga tanong sa'yo. Hindi nagtatagal ang taong sinungaling. Nabibisto yan. Tama. Wala kang maitatanggi. Mayan, Gunday, shoutout Parang baha lang yan sa kabundukan, hindi mo kayang pigilan. At yung kasinungalingan ni Sarah, lalabas at lalabas yan. Diba? Di mapipigilan yan. No? Alam ng mga investigador kung nagsisinungaling ka o hindi. Baka ngayon mo lang daranasin kasi ito ang ikaw ay makasuhan ng sunod-sunod. First time niya yan. Kasi noon, feeling malakas sila ngayon, subukan nyo. Sa Davao kasi, hindi ka siguro nakakasuhan dahil kayang-kayang hawakan ang batas mo doon. Tama. West dito, iba sa Luzon. Iba dito. Iba ang batas sa Luzon. Iba yung Davao, iba yung Luzon. Sarah. Lalo na kung sobra-sobra na ang nakikita sa'yo na hindi maganda at hindi tama. No? Sumatauhan ka. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang panunungkulan mo. Harapin mo ang mga akusasyon sa'yo. Kung mapatunayan, tanggapin mo kung ano man ang maging parusa sa'yo. Yan ang matinong tao na gustong maglingkod sa bayan. Maraming ganyan. Maraming nakukulong na politiko. Pero ang kadalasan walang sala. Pero sa pagkakataong ito, kitang-kita ng buong mundo ang mga pagkakasala mo. Tama. Hindi mo na yan maipagkakaina. Sige, magpakaayos ka. Harapin mo lahat. Huwag masyadong matapang. May hangganan ang tapang. No? Hindi sa lahat ng pagkakataon magagamit mo yung tapang mo sa pagtatanggol sa sarili mo. Kadalasan sa matapang, nakikita. Yung tapang na wala sa lugar, nakikita kung ano ang kasasapitan niya. No? Kaya, wag na, tama na. Harap ka sa salamin. Tingnan mo yung mga mata mo. Halos lumamon na ng tao tuwing magsasalita ka. Ang kapal kasi ng muka nitong Vice President nyo Diba? Sara Duterte tuloy. Duterte. Diba? Magpakatao ka, wag kang lutang, Sara Duterte. Diba? Magtrabaho ka. Nakikita namin ngayon, hindi ka na nagtatrabaho Puro paninira na sa administrasyon ang ginagawa mo ngayon. Hindi na healthy yan. Ha? Ang ine-expect pa naman ng mga Pilipino na nagtatrabaho. Magtatrabaho ng maayos yung Vice President. Pero anong ginagawa? Paninira. Ha? Oo, nagtatrabaho naman siya. Pero paninira yung ginagawa. Tinatrabaho niya ang pagbagsak ng admin na to ni PBBM. Diba? Yun. Yun yung malinaw dyan. Ang ating Vice President, floating. Tama yung advice ni nanay kanina. Ha? Dapat uminom ka ng vitamins, yung makakabuti sa isipan. Ha? Hindi yung vitamins na magiging floating ka. KO! Diba? Ganun yun. So, Sarah, magpakatino ka na, huwag kang lutang, at pag pinapatawag ka, magpakita ka. Huwag kang magtatago. Diba? Sinimulan mo yan Ikaw yung nagbitaw ng salitang ikakasira mo Tapos ngayon, hindi ka harap. Sinimulan mo yan, panindigan mo, harapin mo. Diba? Kailangan, may bayag ka. Ay, wala ka palang bayag. Sorry. Nagkamali na naman ako. Nadulas na naman ako. Minus 10 tayo nito pag nagkakamali. So, yan lang po yung reaction natin dito sa video ni nanay. Ayan.